Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, muli, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat at ngayon ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ito po yung matatagpuan natin sa unang Korinto, chapter 1, verses 4 to 9. Sabi po rito, nakuha po ba natin unang Korinto? Chapter 1, verses 4 to 9. Ang sabi po rito, may pamagat po ito na mga pagpapala mula kay Kristo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niyo sa inyo sa pagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at ay manalangin. Aming Ama, salamat po muli sa oras na ito na muli Panginoon, idinako mo kami sa lugar na ito, O God, upang magpasalamat, sumamba, magpuri sa iyo, at mag-aaral po ng iyong mga banal na salita. Pagpalain niyo po, O God, ang iyong mga banal na salita na aming pag-aaralan sa oras na ito, sa lugar na ito, Panginoon. At hayaan niyo po ang iyong banal na Espiritu Santo, ang siya pong manguna sa amin. I-guide kami, turuan kami, Panginoon, upang maunawa namin mabuti ang iyong mga banal na salita na aming mapakinggan sa oras na ito, O God. At patuloy niyong pagpalain ng iyong apang lingkod, Panginoon. Gamitin mo siya mightily, effectively, and powerfully na ikaw po ang maparangalan at mabigyan niya ng karangalan sa kanyang buhay, O God. At aming inangkin na aming panalangin, Amay, pinagkaloob na po sa oras na ito sa pangalan po ng anak naming Panginoong Hesus. Amen. So ito po yung pinamagatan ko po na mga pagpapala mula kay Kristo. So anumang mga bagay na tinanggap natin nang nakilala natin si Kristo, ito po ay sapat, ito po ay walang kulang. Ito'y siksik, liglig at umaapaw na hindi katulad ng natatanggap natin na mga bagay ng mundong ito na kahit makamtan man natin ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng yaman, ang lahat ng katanigan sa mundong ito po ay hindi pa rin po sapat kung wala po tayong pananalig kay Kristo o pakikipag-isa kay Kristo. So si Pablo po dito ay sumulat po, siya po nagpapasalamat sa mga taga Korinto, kasi sulat po ito ni Pablo. Kasi po ang Korinto po ay isang matandang lungsod ng Gresya po ito, at ito ay isang maunlad na lungsod. Ang Korinto po, at sila po ay mapagtaas sa kanilang karunungan. Masagana sila sa mga material na bagay, ngunit baluktot ang kanilang immoralidad, sapagkat lahat ng kasalanan ay naroon at lumalagan na po ang kahalayan sa lungsod na ito. Ngunit dahil sa biyaya po ng ating Panginoon, dahil sa mabuting balita na ipinangaral ng kanyang mga lingkod, ay sila po ay pinalaya sa mga kasalanang ito at nung sila ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya tinanggap po nila yung mga pagpapala rin mula kay Kristo sa kabila po ng kanilang mga kasamaan na kanilang nagawa. Dahil nga po ang lungsod na nga po na ito ay, sabi po rito, ay lumalaganap ang lahat ng uri ng kahalayan at kasalanan sa lungsod po ng Korinto. Ngunit sa kabila nito, sila po ay tinawag pa rin po ng Diyos upang maging kanyang bayan at itinuring na kanyang magiging pamilya o magiging mga anak niya. So ang bawat po isa sa atin, dati po tayo ay namumuhay sa kasalanan. Namumuhay tayo na para ang buhay natin ay nasa Korinto o sa matandang lungsod ng Gresya na tinatawag nga po itong Korinto, na kung saan saan po tayo kinuha ng Diyos sa lahat ng uri ng mga kahinaan natin, sa lahat ng mga kasalanan natin, upang maranasan natin yung mga pagpapala mula kay Kristo dahil sa ating pakikipag-isa at sa ating pananalig sa Kanya. So kung wala po tayong pananalig kay Kristo, hindi po natin maranasan ang lahat ng mga pagpapala na pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya lubos po talaga ang pasasalamat dito ni Pablo. Kaya nasabi niya sa verse 4, lagi akong nagpapasalamat
magpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, saan po nanggagaling yung mga pagpapala na kanilang naranasan? Sa pamamagitan ni Kristo. So, wala pong iba na maranasan natin ang mga pagpapala na galing sa Ama kung wala po si Kristo sa buhay natin. Kasi meron pong ibang mga grupo na hindi po nila tinatanggap si Kristo. Diretso sila sa Ama. Hindi po pwede iyon. Kasi paano mo natin maranasan ang mga pangako ng Ama kung wala po si Kristo sa buhay natin? Kailangan po munang dumaan tayo kay Kristo. Tanggapin natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas at doon po natin maranasan yung pangako ng Ama ng mga lahat ng mga pagpapala na ibubuhos niya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. So hindi po tayo pwedeng dumirikta sa Ama. Kailangan po kumbaga parang isa siyang tulay na kailangan mong dumaan doon at ang tulay na yun ay si Kristo para tayo ay makalapit sa Ama. Amen? Kaya tinanggap po nila ang mga pagpapalang ito at ibinigay sa kanila ng Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi po sa sarili nating gawa ito, kundi ito ay biyaya ng Ama sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan po natin si Kristo sa ating mga buhay. Kaya ganoon na lang po ang pagpapasalamat ni Pablo sa mga taga-Korinto kasi nakita po niya na talagang itong mga taong ito ay namumuhay sa kasalanan. Pero ipinaranas pa rin sa kanila ng Ama yung biyaya na pag-ibig at pagpapatawad mula kay Kristo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi pa po rin niya rito sa verse 5, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So kanino tayo nakikipag-isa para maranasan natin ang mga pagpapala? Kay Kristo. Walang iba kundi si Kristo lamang po. Hindi po sapat anuman yung mga bagay na mundong ito, maging ating pagiging mabait, yung ating paggawa ng kabutihan para maranasan natin yung mga pagpapala na galing sa Ama. Kundi ito dahil sa ating pakikipag-isa sa kanyang anak na si Kristo. Sabi rito, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. So ito yung pangako ng Ama sa oras na tayo ay nakikipag-isa sa kanyang anak. Sabi rito, maranasan natin ang masaganang bagay. Ang lahat ng bagay na masagana ay tatanggapin natin mula sa Ama. Amen? Ano po yun? Pagpapatawad, kaligtasan, buhay na walang hanggan, kagalingan sa ating mga karamdaman, kagalakan, kapayapaan, kakuntintuhan sa buhay, tagumpay sa buhay. Lahat ng ito ay ating tatanggapin, lalong-lalo na po yung mga pagpapalang espiritual para tayo ay magamit ng Panginoon. Amen? Ito po ay dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo na maranasan natin ang lahat ng mga masaganang bagay na ito. Lalong-lalo na po pagdating sa loob ng ministry na kung saan doon tayo ginagamit ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay binibigyan po niya ng mga talento o mga kaloob para po magamit natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sa loob ng iglesia. Ito po yung ibinibigay niya sa atin. At kung tayo po ay tapat sa pakikipag-isa kay Kristo, kasi pag sinabi po kasing pakikipag-isa, talagang isa kayo sa isip, sa salita at sa gawa. Pero kung iba naman yung ginagawa mo, nasaan doon ang sinasabing pakikipag-isa natin kay Kristo? Kung si Kristo ay, kumbaga siya diretso ang kanyang lakad, pero kung tayo naman pag minsan tayo kumakaliwa, tayo kumakanan, wala po yung tunay na pakikipag-isa kay Kristo at hindi po natin maranasan ang lahat ng mga pagpapala na ipinapangako sa atin ng Ama. Kaya pag sinabing nakikipag-isa tayo kay Kristo, dapat sa isip, sa salita at sa gawa, naroon po talaga yung ating pakikipag-isa. Parang sa mag-asawa na sila ay nagkakaisa. So mas higit po pagdating natin kay Kristo, naroon po talaga yung ating pakikipag-isa. Kung ano yung nais niyang palakaran sa atin, yun po yung ating lalakaran. Yung iingatan natin, yung mga salita niya na ating napakinggan, na nahasik sa ating mga puso. Yun po yung ating iingatan. Pag iniingatan natin, naroon yung ating pagsunod, naroon yung ating pagpapahalaga kasi nga po, naroon yung ating pakikipag-isa kay Kristo at upang maranasan natin yung mga pagpapala mula kay Kristo sa pamamagitan ng ating tunay na relasyon sa Kanya. So, mga saganang pagpapala, ibinibigay niya sa atin, ito'y pangako ng Ama kung tayo may tunay na pakikipag-isa kay Kristo at
maging sa pananalita at sa kaalaman. Tayo po ay, sumasagana. Dati, nung ako po'y wala pa sa Panginoon, ako po'y parang takot po ako sa tao. Hindi po ako marunong yung pumunta ng kapitbahay, makipagkwentuhan. Mas gusto ko po na ako'y nag-iisa. Para baga ako'y hiyang-hiya sa sarili ko, minamalit ko yung sarili ko kasi lumaki nga po ako na broken family, kami watak-watak na magkakapatid at ako nga po ay grade 6 lang po ang natapos. Kaya ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Hindi ako nakikihalubilo sa ibang tao, nahihiya ako. Lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ng aking asawa. Ako'y nahihiya, mas gusto ko po na ako'y nag-iisa. Pero nang nakilala ko po ang Panginoon, lahat yun ay inalis po ng Diyos. Doon ko naunawaan na tayo man ay may pinag-aralan o wala, tayo man ay mayaman o dukha, tayo po ay pantay-pantay lamang sa Panginoon dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya, sa pamamagitan niya. Amen. Kaya, ngayon po, ang bawat isa sa atin, nung nakilala natin ang Panginoon at napakinggan natin ang Kanyang mga banal na salita, kumbaga po, nagkaroon po tayo ng karunungan. Dati nahiya tayong magsalita, lalong-lalo sa harap ng maraming tao. Ngayon, dahil sa pamamagitan ni Kristo at sa ating pakikipag-isa sa Kanya, tinanggap natin yung mga pagpapala na galing sa Kanya, na ano ito, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, na hindi ka tumatayo dahil sa sarili mong lakas o karunungan, kundi tumatayo ka dahil ito ay sa pamamagitan po ng ating Panginoon at sa Kanyang Holy Spirit na pinagkaloob niyo pa sa bawat isa sa atin. Kaya, kumbaga po, nagkaroon po tayo ng karunungan. Malakas ang loob mo na mangaral ka ng salita ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dati tayo ay pag kumakanta, naroon lang sa CR o sa loob ng bahay natin. Pero ngayon, ilan sa atin na kumakanta siya sa harapan ng mga kapatiran dahil kay Kristo. Binigyan, kumbaga, lumago po siya sa kanyang buhay spiritual. Ginagamit siya ng Panginoon. Inalis lahat ng hiya. Yung pagkaawa sa sarili, yung pagmamaliit natin sa ating sarili, inalis po yun ng Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin ay naranasan din po natin yung mga pagpapala na galing po sa Panginoon na ipinagkaloob sa atin ng Ama. Kumbaga po, yung karunungan ay ibinuhos niya sa bawat isa sa atin. Karunungan ng mga bagay na espiritual na ito ay hindi nakukuha sa mundong ito. Amen? Kasi ang dami pong tao na pantas sa mundong ito. Ang daming taong matatalino sa mundong ito. Pero kapos po sila ng karunungan na galing sa Diyos. Kapos sila sa salita ng Panginoon. Kaya pag sila nagsasalita, iba ang katwiran nila. Kaysa doon sa mga tingin ng mga tao na marunong sa mundong ito na ang mga tao ito'y mangmang, pero pag sila ay nagsasalita, iba ang nararamdaman mo. May karunungan sila nakakaiba at ito dahil ito ay sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Amen? So, kaya may mga tao na magtataka ka, bakit ang taong ito, ang lakas ng loob niya, ang tapang niyang mangaral ng salita ng Diyos, samantalang ang taong ito ay hindi man lang nakapag-aral. Bakit? Dahil ito ay biyaya po ng bawat isa sa atin. Nasabi nga po rito na ang lahat ng bagay ay pinagkakaloob niya sa atin. Hindi lamang mga bagay ng material na bagay na mundong ito, kasi nung tayo naglingkod sa Panginoon, bagamat narin ang kahirapan, pero hindi natin naranasan na tayo ay namamalimos ng tinapay. Amen po ba? Amen. Dahil pangako niya ito sa bawat isa sa atin, pag tayo may relasyon sa kanyang anak, ibubuhos niya ang lahat ng masaganang pagpapala at higit sa lahat yung mga pagpapalang karunungan buhat sa kanyang mga banal na salita na ating napapakinggan. Kasi ang salita ng Diyos, ito po ang tunay na karunungan. Hindi po ito nakukuha sa mga maririnig natin sa mga taong matatalino sa mundong ito, kundi ito ay galing sa Panginoon sa gitan ng kanyang banal Espiritu Santo na ipinagkaloob niya doon sa kanyang mga anak na nakikipag-isa na kay Kristo. Amen? So, maraming buhay ng tao ang nabago, maraming buhay ng tao na pinalaya mula sa kalungkutan, mula sa pag-aawa sa sarili, mula sa takot, mula sa karamdaman. Kasi gusto niyang ibuhos sa atin ang lahat ng mga pagpapala na gusto niyang iparanas sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya, maging sa panalita at sa kalaman tayo po ay lumalago dahil sa ating pananalig kay Kristo. So, ang sabi po rito,
Sa unang Korinto, chapter 2, verse 6 to 8, sabi po rito, 6 to 8, chapter 2, sabi po rito, gayon man sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Sabi po rito sa verse 7, subalit ang ipinapayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag nung una na itinalagan niya para sa ating ikaluluhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga taong tagapahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung naunawa nila yun, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Amen? Kasi kung naunawaan po nila yung tunay na kaalaman o karunungan galing sa Diyos, hindi po sana nila ipapako ang ating Panginoon doon sa cross. Pero hindi po ibinigay sa kanila ito, kundi doon lamang sa mga tao na handang tanggapin si Kristo at makikipag-isa sa Kanya at talagang naroon yung Kanyang paglakad doon sa mga pinapalakaran ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun po yung tunay na karunungan na ipinagkakaloob niya sa lahat ng nananalig sa Kanya. Ang sabi pa po dito, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Ibaga, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtitibay sa inyo. Paano po ito nangyari? Nung tanggapin natin ang Panginoon sa ating mga buhay, tinanggap natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas, at nabago yung ating mga buhay, tinalikuran natin ang ating mga saldahin doon po pinagtitibay yung katotohanan tungkol kay Kristo sa bawat isa sa atin. So, kung naroon po talaga yung ating pakikipag-isa sa Panginoon, dapat po meron pong katotohanan na tayo ay, kung baga yung salita ng Diyos ay pinagtitibay natin sa ating mga buhay, na talagang naroon yung pagtalikod natin sa lahat ng uri ng kasamaan ng kasalanan. Lumalayo ka na sa mga tao na gumagawa ng kasalanan. Lalayuan natin sila. Bakit? Dahil gusto natin na makita talaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Tayo yung magiging buhay na salita ng Diyos sa mga tao na nasa ating paligid. Tayo yung magpapatibay doon sa salita ng Diyos sa gitan ng ating buhay sa araw-araw. Iniingatan po natin ang salita ng Diyos dahil nga po tayo ay nakikipag-isa na kay Kristo at ibinibigay na po sa atin yung mga pagpapala galing sa Kanya, na ito ay galing sa Ama na ipinagkaloob niya po sa bawat isa sa atin. Kaya pag tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay isang mananagumpay na. Dahil natalo na po ni Kristo ang lahat ng gawa ng diablo, maging ang kamatayan, natalo na po ng ating Panginoon doon sa kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, dapat ito'y makita sa atin yung katotohanan tungkol kay Kristo na ito yung kumbaga pinagtitibay sa bawat isa sa atin, na naroon talaga yung paglakad natin sa kabanalan. Naninindigan lagi tayo sa kabanalan, sa katwiran ng Diyos habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ang sabi pa po rito, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. So, hindi nga, di ba simula nang tayo ay nasa kumbaga, kahit sa kabila ng maraming pagsubok, kasi pag oras na tayo ay nasa Panginoon, pakikipag-isa natin kay Kristo, kung ano yung mga pagsubok, panlalait, pag-uusig, mga alimura, pang-aalipusta na kanyang naranasan, yan din po ay mararanasan natin. Kaya laang, yun ay ating mapapagtagumpayan dahil nga po lahat ng mga pagpapala, tagumpay na pangako ng Ama dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, yan po ay nasa bawat isa na po sa atin. Kaya ang tinin po natin na tayo po ay isa ng mananagumpay sa mundong ito dahil po kay Kristo. Kaya hindi po nagkukulang sa anumang pagpapala ang ating Ama. Sa oras na tayo po ay may tunay na relasyon sa kanyang anak. Sabi rito, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Pag sinasabing anumang pagpapala, hindi lamang po ito mga pagpapalang espiritual, kundi sa araw-araw po ng ating mga buhay. Basta't naroon yun talaga yung ating pakikipag-isa kay Kristo. Di ba kung iisipin natin, kung babalikan natin yung mga nangyayari sa buhay natin noon, paano muna, tayo bilang magulang, lalong-lalo na ako, paano ko ba napalaki ang mga anak ko? Paano ba natin sila napag-aral hanggang sa sila'y makatapos? Dahil ito ay pangako sa atin ng Ama na lahat ng mga pagpapala ay ipagkakaloob niya sa atin. Sabi nga rito na hindi siya magkukulang sa anumang pagpapala sa lahat ng kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Kaya tandaan po natin, huwag tayong matakot
Huwag tayong manghihina, anuman yung mga problema, pagsubok ng ating ranasan, sapagkat nga rin lagi ang Panginoon na umalalay sa atin. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya at patuloy tayo na makipag-isa sa Kanyang anak at lahat ng mga pagpapala po ay pagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Di ba sabi rito, pangako po niya ito, siya ay Diyos na hindi sinungaling. Siya ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Kung minsan tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkukulang, nariyan pa rin yung Kanyang katapatan sa bawat isa sa atin sapagkat siya ay tapat na Diyos. Amen? At ang sabi pa po rito, habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, na rin nga po lagi atake ng kaaway. Minsan mga kasama mo pa sa church, na minsan kasi bilang tao, hindi mo alam na yung palang mga nagagawa mo, nasasalita mo, ay minsan din natin alam na yun ay napapasama yung ating kapatid o yung nasasaktan natin ng ating mga kapatid. Pero magpatuloy lamang po tayo habang hinintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat lahat ng ating mga pagtitiis, alang-alang sa ating pakikipag-isa kay Kristo, lahat po yan ay may gantimpala po tayo na tatanggapin pagharap po natin sa Panginoon. Kasi hindi naman pwede na siya ang ating guro, pero hindi natin maranasan yung pag-usig na kanyang naranasan. Maranasan po natin iyon. Hindi pwedeng hindi. Dahil kailangan nating maranasan yun. Dahil bahagi po yun ng paghubog, pagbasag, pagdalisay sa bawat isa sa atin. Bahagi po yun upang tayo ay patatagin ng Panginoon sa ating pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya at sa ating paglilingkod sa Kanya. Habang ang Panginoon ay hinintay po natin ang Kanyang muling pagbabalik. Na sa Kanyang muling pagbabalik, alam naman po natin kung ano ang mangyayari. Diba ga? Doon lang siya sa alapaap kasama ng Kanyang mga anghel. At sa pag-ihip ng trumpeta, yung mga namatay, yun yung unang bubuhayin at iakyat sa lapap at sa pagtunog uli ng trumpeta ng anghel, yun tayo namang mga buhay na nakay Kristo na hindi inabot ng kamatayan sa isang kisap mata ay magkaroon ng katawang palangit at doon tayo iakyat sa lapap at doon natin sasalubungin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon na bago siya umakyat sa langit, ano sabi niya sa kanyang mga alagad? Magtiisan kayo sa isa't isa. Bakit? Sapagkat tayo nga po ay hindi perfecto. Lahat po tayo nagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. At kaya patuloy nating hingin yung biyaya ng Panginoon, yung mga pagpapalang ito na tayo ang bawat isa sa atin, tayo po ay mabago ng Panginoon. Amen? Para sa kanyang muling pagbabalik, tayo ay makasama niya na iakyat dun sa lapap at doon natin sasalubungin ng ating Panginoon. Sabi po rito, kay gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi? Kaya gagawin niya tayong matatag. Kaya na rin ang mga problema, na rin ang mga pagsubok, na rin ang mga pag-uusig, na rin ang mga panlalait. Ito'y pinapahintulutan ng Diyos ito upang gagawin tayong maging matatag hanggang wakas, upang matagpuan tayo na walang kapintasan. Kasi nga po, ang hinuhubog kasi sa atin, kahit ay dumadanas ng mga problema, pagsubok, panguhusga, panlalait, yan ay nais ng Panginoon na ang mahubog sa atin, yung karakter ni Kristo. Di ba si Kristo, ginawa na sa kanya lahat, siya inalipusta, siya dinuran, siya binugbog, pero hindi siya umimik. Gapitikman, hindi siya umimik, para siyang tupa na dadalhin sa katayan na hindi siya nagsalita, hindi siya nagre-reklamo. So yun yung gustong ma-impart sa bawat isa sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon kung tayo dumadanas ng mga problema, pagsubok, sapagkat ito'y pinapahintulutan ng Diyos upang gawin tayong maging matatag hanggang wakas, upang matagpuan tayo na walang kapintasan. Kasi ang nais nga ng Panginoon ang mahubog sa atin yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabutihan, katapatan, kainangan ng pagpipigil sa sarili. So yun ang gustong mahubog sa atin ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Kasi hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit at hindi tayo makasama pag-akit sa alapa, pagdating ng Panginoon, kung wala tayo ng mga katangiang ito. Kaya ang nais ng Diyos, sa kanyang muling pagbabalik, matagpuan tayo na walang kapintasan sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang bawat isa. Okay, sabi pa po rito, di ba ang ginto,
para lumabas ang kanyang pagiging tunay na ginto. Yan mo na dumadanas yan sa apoy, dumadaan sa apoy iyan para lumabas yung kanyang pagiging tunay na ginto. So ganoon din po ang bawat isa sa atin. Tayo ay pinapadaan ng iba't ibang mga problema, pagsubok sa buhay, tayo nahihirapan, tayo nasasaktan, pero tandaan natin, yan ay bahagi ng pakikipag-isa natin kay Kristo. So magpatuloy lamang po tayo at patuloy tayong humingi ng biyaya ng Panginoon na karunungan na galing sa Kanya kung paano natin ito tugunan ng tama, kung paano natin ito harapin ng tama na ang Diyos ang mabigyan natin ng kaluguran sa ating mga buhay. At sabi pa po rito sa verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. So sabi rito, tapat ang Diyos. Pag sinabing tapat ang Diyos na tumawag sa atin dahil sa ating pakipag-isa sa Kanyang anak, naroon talaga na i-guide po tayo. I-guide po tayo ng Ama. Narin lagi ang Kanyang Holy Spirit na para sa oras na tayo ay may mga problema sa buhay, tayo manalangin sa Panginoon, i-guide po tayo ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Sapagkat tapat nga po ang Diyos. Dahil ayaw niya na yung ating nasimulan ay mawawalan ng kabuluhan. Di ba ga? Sabi nga sa ibang talata ng Biblia na mas mabuti pa na ikaw ay masama na nagpakabuti kaysa ikaw ay mabuti na nagpakasama sapagkat mawalan ng kabuluhan yung kabutihan na iyong ginawa. So kailangan huwag po tayong magpapaapekto sa mga masamang agos ng mundong ito, sa mga problema, sa mga pagsubok sapagkat tanda natin na ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya, maging sa kadiliman ng ating mga buhay, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Nariyan siya lagi na nakaalalay sa bawat isa sa atin. Nariyan lagi ang kanyang Holy Spirit, ang kanyang mga banal na salita na laging pinapaalala sa atin na magpatuloy ka anak, magpakatatag ka, sapagkat yan ay bahagi ng paghubog at pagdalisay ko sa inyo upang tayo sa kanyang pagbabalik ay wala siyang kapintasan o batik o kulubot na makita sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya magpakatatag po tayo, tandaan natin na ang lahat ng mga pagpapala ay ipinagkaloob na po sa bawat isa sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At ang Diyos ay tapat sa atin, kaya dahil siya tapat, naroon po na sasamahan po niya tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Ang kailangan lang, magpatuloy tayo, magtiwala sa Kanya, at patuloy naroon na yung ating pakikipag-isa sa Kanyang anak, sa gitan ng paglakad natin sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga banal na salita. Anuman ang ating naranasan, anuman ang nangyayari sa ating mga buhay, magpatuloy po tayo. Pag ang Diyos ay sinabi ng Panginoon, hala, diretso ka lang, huwag kang kumaliwa, huwag kang kumanan. Pag nakita ka ng bayang, tika, mamamayabas muna ako. Pagdating doon, nakita ng kurumbot bantawag, tika, mangurumbot muna ako. Kaya ang nangyayari, napalayo ka ngayon sa likuran ng Panginoon. So pag sinabi ng Diyos, diretso ka lang. Kahit may mga tinik, gabundok na problema, ay diretso lang tayo, focus tayo sa Panginoon. Di ba sabi niya, focus tayo sa Kanya. Bakit inuutos niya yun? Kasi huwag tayo ma-distract doon sa mga gawa ng kaaway na inilagay sa ating harapan, nilagay ng kaaway sa ating puso't isipan. Focus tayo sa Panginoon, mga kapatid. Dahil pag tayo nakapokus sa Panginoon, anumang mga problema na sa iyong harapan, gabundok man yan, anumang mga tinik, balakid na nilagay ng kaaway sa iyong harapan, pag nakapokus ka sa Panginoon, yun ang magdadala sa iyo upang ikaw ay magpatuloy hanggang sa magtataka ka na lang na narating mo na yung dulo ng pinapalakaran sa iyo sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya magpatuloy po tayo at patuloy tayong makipag-isa kay Kristo, magtiwala tayo sa Kanya. Tandaan natin na ang tagumpay ay nasa atin na pong mga kamay dahil kay Kristo. Hindi ito sa sarili nating lakas at karunungan, kundi ito ay biyaya ng Ama sa bawat isa sa atin, sa lahat ng nakipag-isa sa Kanyang anak at sumusunod at nananalig sa Kanyang anak. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At marami pong salamat sa ating lahat. Nawag ito po'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. In Jesus' name, Amen.